Kabanata 1681. Binalaan siya ni Sandy sa malalim na boses, "Faye, don't you dare take another step away from the table." Huminto ng ilang segundo ang mga yapik ni Freya, ngunit umalis pa rin siya kasama si Daisy sa huli. Tinitigan ni Sandy ang kanilang mga figure habang papalabas sila ng restaurant, at ang kanyang ekspresyon ay mukhang lubhang naaakit. Mukhang mas naging mayabang at mapanglait ang pagkakakilala niya sa anak ng Goldman. "Gusto kong gamitin ang pagkain na ito para mapanalunan si Daisy Vanderbilt sa tulong ni Freya." Gayunpaman, hindi lamang si Freya ay walang ginawa para tumulong, ngunit mas lalo pa niya itong pinalala kaysa dati. Pinunasan ni Ken ng panyo ang gilid ng labi niya. "Nanay, hindi mo na kailangang mag-alala. Dapat ay nakita mo ito para sa iyong sarili. Malaki ang tiwala ng munting prinsesa kay Faye, hindi ba?" "Ano, hindi naman sa hindi mo alam ang pagkatao ni Faye. Kung alam lang ni Sandy na lalaki na ganito ang ugali ng anak na isinilang niya, mas gugustuhin niyang hindi na lang niya ito isinilang." Tinaas ni Ken ang talukap ng mata. Kahit anong gawin niya, hindi pa rin niya maalis ang pagkakakilanlan niya. "I'll make her listen to you eventually." Mukhang nag-aalala si Sandy. Ang batang babae na iyon mula sa Goldman ay hindi isang taong dapat ipagwalang bahala, lalo na't pinuprotektahan siya ni Knowles ng ganoon. "Isn't it a piece of cake for we to break them up?" Isa pa, hindi na rin mapakali ang lalaking iyon ngayon. Mula nang mamatay si Mr. Reese, ibinaling ng lahat ang atensyon kay Donald at iniisip na may kinalaman ito sa kanya. Hindi ba't nakakatuwa na ipaalam kay Donald na si Knowles ang lumapit kay Lara? Nagulat si Sandy. "May solusyon ka ba sa bagay na ito?" Ngumisi si Ken. Ang paraan para mai-inlove ang dalaga sa iba ay ang samantalahin ng anumang kahinaan ng kanyang relasyon, at nakapili na ako ng isang tao para magawa iyon para sa atin. Samantala, sa labas ng restaurant, "Freya, kakaalis mo lang sa dinner. May gagawin ba sa'yo ang nanay mo?" Huminto si Freya ngunit hindi lumingon. "Nasanay na ako sa pananakot. Ano ang dapat katakutin? Ang pinakamaraming makukuha ko ay mapipilitin ako sa isang arranged marriage." "Isang arranged marriage?" Nabigla si Daisy sa sagot nito at inilibot siya. "They threatened you with a marriage arrangement." Hindi umimik si Freya, ibig sabihin ay palihim niyang inamin ito. Hinawakan siya ni Daisy sa balikat. "Sino ang gusto nilang pakasalan mo?" Ibinaba ni Freya ang kanyang tingin. Kung sino man ang sa tingin nila ay magiging kapakipakinabang sa kanila. Napabuntong hininga si Daisy. "Hindi pa ako nakakita ng ganitong mga miyembro ng pamilya. Pati ba sila ng pamilya niya?" "Ayos lang, wala akong pakialam, at hindi mo kailangang mag-alala sa akin." Kumunat ang noo ni Freya. "Ikaw ang kailangang mag-alala at mag-ingat. Obvious naman na ayaw ng nanay ko na makasama ka ni Knowles. Ang iyong pagkakakilanlan ay isang stepping stone sa Knowles na magpapalakas sa kanila. Hindi niya gusto ang mga Knowles, kaya para makuha ka para sa pamilya, kailangan nilang putulin ang relasyon mo kay Knowles." Napakagatlabi si Daisy at walang sinabi. Sabi ni Freya, "At huwag mong maliitin si Ken. Palagi niyang nahuhuli ang isang tao sa kanyang mga paraan ng paggawa ng mga bagay. Who knows kung kailan kanya kukunin." Binitawan ni Daisy ang kamay niya at tumango. "Alam ko, mag-iingat ako lalo." Sa underground black market, umupo si Knowles sa isang mesa ng pagsusugal at naglaro ng isang round ng poker. Dalawang grupo ng mga lalaki ang nakatayo sa tabi ng mesa, ang isang grupo ay binubuo ng mga tauhan ni Donald, at ang isa ay ang mga bodyguard na dinala ni Knowles. Nilero ni Knowles ang kanyang mga baraha. Ito ay 3 ace ng pala. Si Donald ay humihitit ng tabako. Tinabi niya ang usok at pumikit. "Napakaswerte mo, Mr. Knowles. Sayang naman kung sobra-sobra ka at mauubos." Nakikinig sa kanyang buntis na salita, nagbigay ng ngiti si Knowles. "Wala akong ginawang sobra. Bakit ang biglaang payo, Mr. Matthews?" Hinubad niya ang abo. "Patay na si Mr. Reese, at ang publiko ay itinuturo ang lahat ng kanilang mga daliri sa akin. Pero nakilala mo pala si Lara noon pa, at iyong babaeng nagngangalang Lisa. Ikaw ang humiling kay Lara na isama siya pagdating niya sa akin." "Oo, inamin ito ni Knowles, pero walang kinalaman sa akin ang pagkamatay ni Mr. Reese. Pinuntahan ko si Miss Reese para lang mag-alok ng paraan. Si Lisa naman, inaamin ko na gusto ko siyang pahirapan sa pamamagitan mo." Sa kabaligtaran, kung hindi sumama si Lisa kay Lara ng gabing iyon, nakipag-move ka na kay Miss Reese, at mas malala ang sitwasyon mo ngayon. Good luck na sinusubukang ipaliwanag ang pagkamatay ni Mr. Reese ngayon.
Kabanata 1682. Isinandal ni Donald ang tabako sa gilid ng ashtray at inabot niya ang isang card. Tapos inaasahan mo bang mamamatay si Mr. Reese? Hindi, lampas sa inaasahan ko ang pagkamatay ni Mr. Reese. Mahinahong tugon ni Noel Ace. Sa kabaligtaran, ang ilang mga tao ay umaasa na ang pagkamatay ni Mr. Reese ay magdulot ng salungatan ng interes sa pagitan mo at sa akin. Natigilan ng ilang segundo ang paggalaw ni Donald, at itinaas niya ang kanyang tingin, sumulyap kay Noel Ace, ngunit hindi nagsalita. Kalmadong tumingin sa kanya si Noel Ace. Ang taong pumatay kay Mr. Reese ay gustong magsimula ng digmaan. Nasa likod mo na ngayon ang publiko, ngunit ni isang daliri ay hindi mo nahawakan si Miss Reese noong isang gabi, di ba? Kung hindi ginalaw ni Donald si Lara, wala nang dapat pagtalunan sina Jonah at Donald. Kaya, kung walang pagtatalo, walang motibo si Donald na wakasan ang buhay ni Mr. Reese. Ang haka-haka ng publiko ay minsang tinanggihan ni Lara si Donald, at iyon ang naging dahilan ng kanyang paghihiganti, kaya pinili niyang ayusin ang score sa pamamagitan ng ganoong hakbang. Sa makatuwid, hanggat si Lara ay hindi banihag ni Donald, ang mga alingawngaw ay babagsak sa kanilang sarili sa kalaunan. Ang bagay na hindi pinansin ni Noel Ace ay nagbigay kay Donald ng pagkakataon na linisin ang kanyang pangalan. Naisip ni Donald ang kanyang mga sinabi, at pagkatapos ng ilang minuto, tumawa siya ng malakas. Mukhang may kakayahan ka na lutisin ang usaping ito. Pagtitiwalaan kita pansamantala. Ibinaba niya ang mga poker card at bumangon. Salamat sa iyo na nakinabang ako kay Lisa. Napakagaling niyang nakasangla, kaya bakit hindi mo siya gamitin? Pagkatapos ay umalis siya kasama ang kanyang mga tauhan. Lumapit si Edison sa gilid ni Noel Ace, tumabi, at may sinabi sa kanya. Pinaikit ni Noel Ace ang kanyang mga mata at hindi umimik. Pagkabalik sa sasakyan, kinalas ni Noel Ace ang kanyang kurbata. Sino ang kumuha kay Lara? Sumagot si Edison, nandoon si Mr. Ken Pruitt sa libing ni Mr. Reese, at nawala si Miss Reese pagkatapos noon. Hinala ko na si Mr. Pruitt ang kumuha sa kanya. Ang mga kilay at mata ni Noel Ace ay tila sobrang madilim at malamig. Mukhang may kinalaman kay Ken ang pagkamatay ni Mr. Reese. Hindi naintindihan ni Edison ang bagay na iyon. Napakaraming benepisyo ni Ken kay Mr. Reese. Kung hindi dahil kay Mr. Reese, hindi siya makakaakyat sa kinalalagyan niya ngayon. Bakit niya papatayin si Mr. Reese? Tumingin si Noel Ace sa bintana. Marahil ay para lumapit sa akin si Donald. Hanggat nagsimula kami ni Donald ng digmaan at nasaktan sa anumang aspeto, magagawa niyang samantalahin ang sitwasyon. At hanggat ang mga Knowles ay napupunta sa isang mahirap na lugar kung saan hindi na tayo makakabawi, makakabuti ito sa kanya. Sa pamamagitan ng pagpatay kay Mr. Reese, magagawa ni Ken na idirekta ang kanyang kamatayan sa paraan ni Donald at, kasama nito, maghinala si Donald na ako ang taong nagtakda sa kanya. At kapag nagsimula ng kumilos si Donald sa Knowles, hindi na tayo magkakaroon ng oras at lakas para pigilan si Ken sa paghahanap para sa kanyang susunod na stepping stone. Ken at ang kanyang ina ay naging mas maingat sa mga Knowles kaysa sa kani-kanina lamang. Mukhang pinagmamasdan nila ang Goldman na nakaupo sa likod ni Daisy. Ang relasyon ko kay Daisy ang huling bagay na gusto nilang makita sa mundong ito. Kung hindi, hindi kukunin ni Ken si Ayan para lapitan si Daisy. Binawi niya ang tingin niya. Magpadala ka ng isang tao na magbabantay sa bawat galaw niya ng palihim, at siya nga pala, dalhin mo kay Coleman ang bagay ni Ayan. Iniisip ni Ken na pipigilan ako nito, ngunit nakakalungkot na minamaliit niya ang pangalawang anak ng Goldman. Si Coleman Goldman, sa mga suburb, sa isang pribadong villa. Isang sasakyan ang nakaparada sa looban. Bumaba si Ken sa kotse, tumungo sa sala, at ibinalita sa kanya ng katulong ang lahat ng ginawa ni Lara noong araw na iyon. Hinubad niya ang kanyang manggas at sinundan ang dalaga sa likod bahay. Nakaupo si Lara sa lupa. Ang magandang damit na nilaban at nakasabit sa lalagyan ng damit ay nakalatag na ngayon sa lupa, punit-punit, at nagkalat sa buong lupa ang mga pira-pirasong tela. She looked as if she was in a trance but normal at the same time. Tuyo at magulo ang kanyang buhok na ilang araw nang hindi nalaban, at ang kalahating bahagi ng kanyang mukha na sugatan ay mukhang kahindik-hindik na ikinatakot niya. Humakbang ang dalaga at may ipinaalala sa kanya, ngunit hindi ito tumugon. Tanong ni Ken sa maid na umatras. Huminto siya sa gilid ni Lara, kalahating tungkod, at pinulot ang mga basahan sa lupa. Ito lahat ang paborito mong damit. Kabanata 1683. Ang mga damit ay pawang high-end, limited edition, designer branded na damit.
Bago ang kanyang pamilya ay tumakbo sa isang dead end at siya ay bumaba mula sa kanyang kinaroroonan, si Lara ay hindi kailanman nagustuhan na hipiuan ng iba ang kanyang mga damit. Kahit na siya ay dumadalo sa mga kaganapan, kung ang isang artista ay natapakan ang laylayan ng kanyang damit ng hindi sinasadya, magpapaulan siya ng apoy at asupre sa individual na iyon. Hindi siya sinagot ni Lara bagkus ay mas naging masaya siya sa halip na pinunit ang damit. Tumayo si Ken at sinenyasan ang katulong. Dalhin mo siya para maghilamos. Humakbang ang dalaga para tulungan siyang makatayo, at marahas na gumanti si Lara, nagpupumiglas at nilabanan siya. Huwag mo akong hawakan. Umalis ka na, walang magawa ang kasambahay. Kinulong ni Ken ang kanyang manggas, lumapit sa kanya, hinawakan siya sa buhok, kinaladkad sa gilid ng swimming pool, at nilubog ang kanyang ulo sa tubig. Nabulunan siya at nagpumiglas sa pool, ngunit ang mga tao sa gilid ay hindi nang ahas na pigilan siya. Nang makitang sumuko na siya sa pagpupumiglas, itinaas ni Ken ang kanyang ulo, at marahas siyang umubo, humihingal ng maaninag ang liwanag sa kanyang basa at maputlang mukha. Hinawi ni Ken ang basang buhok sa likod niya, hinawakan ang baba sa kamay niya, at hininaan ang boses. Dahil pinili mong magpanggap na nasisiraan ka na ng bait, dapat mong ilagay ang palabas sa natitirang bahagi ng iyong buhay at huwag hayaang malaman ng sinuman. Nanginginig ang mga balikat ni Lara habang nanlalabo ang kanyang mga mata. Huwag kang mag-alala, inangat ni Ken ang mukha niya. The Reeses are the one who allowed me to climb to where I am today, and I consider that a favor. Kung mamamatay ka rin, hindi ba ako magiging walang utang na loob? Humadjijik siya at hinaplos ng palad niya ang sunog na kalahati ng mukha nito. Wala daw siyang bayad na iinis dito. She dodged his hand subconsciously at hinawakan siya pababa. Nawala ng kapangyarihan ng Reeses, at ang aking kasintahan ay pumangit, ngunit hindi ko siya pinabayaan at inalagaan siyang mabuti. Kaya makinig, ito ay napakagandang kwento na kakantahin at papurihan. Dahil alam niyang kumikilos siya sa harap ng mga tao ngunit talagang ikinulong siya, masasabi ni Lara na ginagamit lamang niya ito para ipakita ang kanyang simpatiya, malalim na pagmamahal sa kanya, at katwiran para mapanigan ang lahat. Kaya, kahit nasakupin niya ang lahat ng mga ari-arian ni Jonas, walang sino man ang magdududa sa kanyang intensyon. Tinitigan siya ng masama ni Lara. Tiyak na ilantad ng publiko ang iyong pagkukunwari balang araw. Isang pahiwatig ng walang malasakit na katuwaan ang bumungad sa mga mata ni Ken. Hindi na mahalaga, kung tutusin, sinong maniniwala sa sinasabi ng loko. Biglang natigilan si Lara, maging ang kanyang huling onsa ng lakas ay nahugot sa kanyang katawan. Lumapit ang kasambahay at dinala siya sa bahay, ngunit hindi na siya tumutol sa pagkakataong ito. Sa papalapit na pagdiriwang ng anibersaryo ng kolehiyo, naging abala ang mga estudyante ng Departamento ng Drama, Teatro, at Pelikula. Pagkatapos mag-ensayo ni Daisy para sa catwalk performance at lumabas ng performance hall, nakita niya si Ayan na nakatayo sa entrance. Naglakad siya palapit. Ayan, nilingan siya ni Ayan at ngumiti. Tapos na ba ang rehearsal? Isinabit niya ang backpack sa kanyang mga balikat. Oo, hindi ka pa umaalis. Oo, tumanggo ito at sinulyapan siya na parang may itatanong sa kanya. May hihilingin akong favor. Tanong niya, ano iyon? Hinihiling ako ng lecturer namin na humanap ako ng partner, pero hindi makakapag-perform ang original partner ko sa araw na iyon dahil nahuli siya sa ibang bagay, kaya nagkibit, balikat si Ayan. Gusto kong itanong kung matutulungan mo ako sa bagay na ito. Bago pa makasagot si Daisy, idinagdag niya, okay lang kung nakakaabala sa tabi mo. Nagtatanong lang ako. Ibinaba ni Daisy ang kanyang tingin at nag-isip ng ilang sandali. Can you give me some time to ask my boyfriend about this? Tumigil si Ayan ng ilang segundo. Hindi ba siya sasang-ayon dito? Nakangiting paliwanag ni Daisy, hindi naman sa hindi siya sumasang-ayon. Girlfriend niya lang ako, kaya kailangan ko itong ipaalam sa kanya ng maaga, di ba? Bagamat hindi siya nilimitahan ni Noel sa kanyang paglalakbay sa pakikipagkaibigan, ayaw niyang magkamali siya ng pagkakaunawaan. Ganon ba? Isang hindi mahahalatang pagbabago ang bumungad sa mukha ni Ayan, ngunit hindi nagtagal, ngumiti siya ng magalang. Well, if it's no go from his end, it's not a must for you to help me too. Pagkaalis ni Daisy, tinitigan ni Ayan ang kanyang anyo at nahulog sa pagmumuni-muni. Kabanata 1684. Humiga si Daisy sa kama at nagpadala ng mensahe kay Noel Ace. Matagal siyang naghintay, ngunit hindi ito sumagot, kaya tumalikod siya, humiga, at tumitig sa kisame.
Bumalik si Freya mula sa pagbili ng merienda at nakita niyang nakaawang ang pinto ng kwarto ni Daisy, kaya lumapit siya at tumayo sa may pintuan. Yo, nandito ka pala. Umupo si Daisy at nakita niyang itinaas ang mga bag sa kamay niya. Bumili ako ng Korean pancake. Gusto mo ba? Umupo ang dalawa sa couch at sabay na kumain ng pancake. Biglang may naisip si Daisy, lumingon sa kanya, at nagtanong, naging abala ba si Noel Ace kamakailan? Ngumiti si Freya, hindi ba pwedeng ikaw na lang ang magtanong sa kanya? Hindi pa siya nagtitext sa akin. Paf, babaeng amoy asim at selos. Pinunit ni Freya ang isang pancake nang hindi nakataas ang ulo. Wala kang lecture sa hapon. Kung gusto mo siyang makita, pumunta lang sa Noel's group para hanapin siya. Bakit kailangan mong hintayin lagi na dumating siya sa'yo? Nagulat si Daisy. Okay lang ba sa akin na gawin ko? Ngumisi siya. Ikaw ang hinaharap, Mr. Snowles. Sino ang may lakas ng loob na pigilan ka? Nagpout si Daisy at mahinang bamulong, wala pa tayo malapit doon. Sandali lang yan. Inangat ni Freya ang kanyang tingin at sumulyap sa kanya. Hinding-hindi ka hahayaan ni Noel Ace na magpakasal sa ibang lalaki, di ba? Dahil sa ugali ni Noel Ace, susugod siya sa seremonya ng kasal nito at aagawin siya kung ikakasal siya sa ibang lalaki. Ibinaba niya ang kanyang ulo, at nagsimulang uminit muli ang kanyang mga pisngi. Sa hapon, pumunta talaga si Daisy sa Noel's group. Tumayo siya sa labas ng kumpanya at nag-alinlangan saglit bago pumasok sa lobby. Lumapit siya sa front desk, at ngumiti ang receptionist at nagtanong, "How can I help you, miss?" Hinahanap ko si Noel Ace Knowles. Nandito ba siya? Natigilan ang receptionist. Nandito ka ba para kay Mr. Knowles? Masyadong nahiya si Daisy na banggitin ang salitang girlfriend, kaya sinabi niyang kaklase niya ako, at may pag-uusapan ako sa kanya. Tumawag ang receptionist sa administration department para magtanong siya. May sumagot sa telepono mula sa kabilang dulo ng tawag, at tumingin ang receptionist kay Daisy. I'm sorry, Mr. Knowles is still in the meeting, baka malate siya. Baka pwede kang umupo at hintayin siya. Tumanggaw si Daisy. Naglakad siya papunta sa sofa, umupo, kumuha ng magazine, at binuklat iyon. Pagkatapos ng 2 oras na pagpupulong, pumasok si Noel Ace sa opisina, at iniabot sa kanya ni Edison ang dokumento. Mr. Knowles, si Miss Reese parang kinulong ni Ken. Kinuha ni Noel Ace ang dokumento mula sa kanya. Hindi yun nakakagulat sa akin. Namatay si Mr. Reese, at ang yaman na naiwan niya ay kay Lara na ngayon. Ang mga kamag-anak ng mga Reese ay tumitingin sa kanya para sa kayamanan na ito. Kaya, kung gusto niyang makuha ang kanyang kamay sa manang iyon ng matuwid, tiyak na kailangan niyang magsumikap para dito. Kung tutusin, siya ang magiging manugang ng mag-asawang Reese. Ngayong bumagsak na ang mag-asawang Reese at pumangit na si Lara, kailangang ipakita ni Ken ang kanyang matinding pagmamahal kay Lara at paggalang sa pamilya bilang isang prospective son-in-law, upang mapanatili sa sarili ang mana ng mga Reese. Kumunat ang noo ni Edison. Gagawin talaga ni Ken ang lahat para lang ma-achieve ang goals niya. Nabalitaan ko rin na balak niyang ipakasal ang kapatid niya kay Donald Matthews. Nagtaas ng ulo si Noel Ace. Kung malalaman ni Donald na siya ang nasa likod ng pagkamatay ni Mr. Reese, tatanggapin pa ba niya ang proposal ng kasal? Anong ibig mong sabihin? Mahinahong isinara ni Noel Ace ang dokumento. Nagagawa niyang pukawin ang pagdududa ni Donald. Sa akin, kaya bakit hindi ko may direkta pabalik sa kanya ang hinala? Medyo nag-alala si Edison, pero wala tayong ebidensya na nagpapakita na siya ang pumatay kay Mr. Reese. Then wait, I'll make something up. May kumatok sa pinto ng opisina, at napatingin si Noel Ace sa pinto. Pumasok ka. Binuksan ng sekretarya niya ang pinto at pumasok. Mr. Knowles, may isang babae sa lobby na matagal nang naghihintay sa iyo. She claimed that she's your classmate. Tumigil sandali si Noel Ace. Ano ang pangalan niya? Kabanata 1685. Napakamot sa pisngi ang sekretarya. Hindi niya kami binigyan ng pangalan, pero matagal na siya rito. Biglang tumayo si Noel Ace at nagmamadaling lumabas ng opisina, kasunod ang sekretarya at si Edison. Sa lobby, inaantok si Daisy pagkatapos ng napakatagal na paghihintay at hindi na makapaghintay, kaya't tumayo siya at umalis ng walang pag-aalinlangan. Lumabas siya ng gusali at inabot ang kanyang braso para pumara ng taxi. Ngunit napatigil siya nang may lumitaw na figure sa likuran niya, lumapit, at hinayla siya pabalik. Natigilan siya at napahawak sa mga braso nito. Natigilan si Daisy at inangat ang ulo. At sa paghusga sa kumakabog na dibdib ni Noel Ace,
tila nagmamadali itong lumabas ng gusali upang maabutin siya. Pagkatapos ay huminga siya ng malalim at pinakalma ang paghinga niya. Bakit hindi mo ako tinawagan? Hindi ka nagre-reply nung tinext kita tapos may meeting ka. Bumaba ang tingin ni Daisy. Natatakot ako na abala ka, at may istorbo ko. Bago pa siya makatapos magsalita ay hinayla na siya ni Noel sa kanyang mga braso. At bahagyang nakaumbok ang triceps sa likod ng kanyang mga braso, kaya't may isip na lamang kung gaano kalakas ang kanyang ibinibigay. Ibinaon ni Daisy ang sarili sa kanyang mga bisig at hinayla siya. Malapit na akong maubusan ng hininga. Bahagya niyang niluwagan ang yakap niya pero nanatili siyang nakahawak at hindi bumitaw. Dami, nung nakita mong hindi kita nireplyan, hindi mo ba alam kung paano ako tatawagan? Paano mo malalaman kung busy ako kung hindi mo ako tatawagan? Tumangala siya sa kanya, nasa meeting ka, kung hindi naman busy iyon, busy ako. Hinaplos niya ang pisngi niya gamit ang palad niya. Pero sasagutin ko lahat ng tawag mo kahit gaano pa ako kabisi. Namula si Daisy. Dumaan ang mga dumadaan sa kanila at sinilip sila. Nakaramdam ng kaunting hiya si Daisy, kaya kumawala siya sa mga braso nito. Bumalik na ako, since nandito ka na. Hinawakan ni Noel ang kanyang palso at inilapit sa kanyang tainga, samahan mo ako hanggang matapos ang araw at umalis ka sa trabaho kasama ako. Napaiwas siya ng tingin. Nakaramdam ng inis. Pinahinti mo ako ng matagal. Hindi kita sasamahan ngayong gabi. Pinaikit niya ang kanyang mga mata. Tapos ihahatid kita pabalik sa building. Habang iniunat niya ang kanyang mga kamay at ipinulupot sa kanyang baywang ay umiwas siya rito ng nakangiti. Gayunpaman, hinayla siya ni Noel pabalik sa kanyang mga bisig. How dare you escape me? Siya ay nagpanik, natatakot na makita, at hininaan ang kanyang boses. Sasamahan kita, pero bawal mo akong buhatin. Binitawan siya ni Noel hindi na niya ito binuhat, ngunit kailangan pa rin ang magkahawak na kamay. Nang pumasok sina Noel at Daisy sa lobby, lahat ng empleyado ay namangha. Ito ay usap-usapan na siyang Master Noel ay may kasintahan. Totoo talaga, kung ikukumpara kay Edison, ang ekspresyon ng sekretarya ay mas natulala, na para bang ngayon lang niya nakita ang isa sa mga kababalaghan sa mundo. Napasulyap si Noel kay Edison na parang may ipinahihiwatig. Naunawaan ito ni Edison, tumango, at naghintay hanggang sa pumasok siya sa elevator kasama si Daisy. Nagtaka ang sekretarya, ano ang gusto ni Mr. Noel sa atin sa ganyang tingin? Hindi sumagot si Edison. Lumapit siya sa front desk at tinapik ang marble countertop. Sino sa administration department ang sumagot sa tawag mo ngayon lang? Maingat na sagot ng babaeng empleyado, si Bella pala. I notify ang Human Resources Department na siya ay tinanggal. Pagkaalis ni Edison, bumilis ang tibok ng puso ng babaeng receptionist. Talagang natutuwa siya na hindi siya ang taong nakasakit sa kasintahan ni Mr. Knowles. At nang makita ng sekretarya ang kanyang tugon sa utos na ibinigay sa pamamagitan ng isang titig, siya ay ganap na malayo. Ito ay tulad ng inaasahan ng pinagkakatiwalaan ni Mr. Knowles. Sino pa ang makakatanggap ng ganoon karaming impormasyon sa isang tingin lang? Mukhang kailangan ko pang bigyang pansin sa hinaharap para hindi rin ako mapunta sa kabilang dulo ng sitwasyong ito. Ang malaking opisina ay may maraming ilaw, at ito ay may mahusay at madiskarteng geographical na posisyon. Makikita ng isa ang Taiwan River mula sa bintanang nakaharap sa timog, at sa hilaga ay isang mataong kalye na may maraming trapiko. Tumayo si Daisy sa harap ng bintana at tumingin sa lungsod. Ito ang unang pagkakataon na makakita siya ng ganoong malinaw na tanawin ng lungsod. Niyakap siya ni Noel mula sa likuran, ipinatong ang baba sa tuktok ng kanyang ulo, at nagpakawala ng tawa. Natutuwa ako na ikaw ang nagkusa na puntahan ako. Nabulunan siya at matigas na tumugon, hindi ako pumunta sa iyo dahil gusto kitang makita. Kabanata 1686. Talaga, bumaba si Noel at nakita niyang namumula ang kanyang mga tenga. Naiintindihan ko ito dahil hindi mo sinasabi ang ibig mong sabihin. Lumingon si Daisy at ipinatong ang kamay sa dibdib nito, nakatingin sa ibang lugar ang mga mata. Hindi ka ba busy? Nakapatong ang noo ni Noel sa noo niya. Sumalubong sa mukha niya ang mainit niyang hininga. Mainit at nakakakiliti. Napakurap siya, at nagsimulang tumibok ang kanyang puso, pagkatapos ay tahimik niyang sinabi, "Go." Napatingin si Noel sa kanya dahil napakasimple ng reaksyon niya. Hindi niya napigilan ang kaunting panunokso at madaling mamula. Napaka-inosente niyang babae, Daisy. Napaka-seductive ng kanyang malalim na boses.
Dahan-daang damilat si Daisy at sinalubong siya ng halik sa labi. Huminto siya sa paghinga ng ilang segundo, at ang kamay niya sa dibdib nito ay pumulupot habang hinihila siya papasok. Ang mga halik ni Knowles ay nagpapalalim sa kanya sa bawat oras. Ang mga halik nito ay magpapabilis ng tibok ng puso niya, at ayaw niyang tumigil ito kapag nalunod siya sa mga iyon. Nang makitang hindi siya nakahinga ng maayos, binitawan siya ni Knowles at pinasadahan ng daliri ang labi niya. "Are you trying to snuff yourself?" Ibinaon niya ang mukha sa dibdib nito at bamulong, "Binabuli mo ako." Tumawa siya. Kung bullying ito, ano ang mangyayari sa hinaharap? Tumangala si Daisy, kumikinang ang maaliwalas niyang mga mata. "Ano ang ibig mong sabihin sa hinaharap?" Napatingin si Knowles sa kanya. "Gusto mo ba talagang malaman?" Lumapit siya at may ibinulong sa tenga niya. Naramdaman niyang uminit ang mukha nito at agad na tinakpan ang bibig nito. Tama na, napangiti siya. Tatakbo na sana ang dalaga kung itutuloy niya. Hinawakan niya ang likod ng kamay niya at tumigil sa pang-aasar sa kanya. "Sige, ipagpapatuloy ko na ang pagtatrabaho ko." Naglakad si Knowles sa likod ng mesa at umupo. Gustong-gusto niyang asarin siya, ngunit kapag nagtatrabaho siya, nakatuon siya ng buo sa trabaho. Umupo si Daisy sa couch at gustong kalimutan ang gusto niyang itanong kay Knowles. Samantala, si Freya ay nagtatapon ng basura sa dormitoryo, at may hamarang sa kanya nang siya ay pabalik. Lumingon siya, at si Colton iyon. Lumakad si Colton na may tahimik na ekspresyon. "Si Ian Harris ay nagtatrabaho sa kapatid mo." Nagulat siya. "Ano?" Tanong niya, "Hindi mo ba alam?" Naghinala si Freya sa kanyang ugali, ngunit ngumiti siya pagkaraan ng ilang sandali. "Bakit parang may alam ako tungkol kay Ken?" "Dahil magkapatid tayo." Umiwas ng tingin si Colton at sinabing, kung gusto kanyang gamitin para sipsipin si Daisy, walang dahilan para hindi niya sinabi sa iyo ang plano niya. Nag-cross arms si Freya. "So, sa tingin mo nasusuka ako kay Daisy?" Kumunat ang noo ni Colton. Siya ay tulad ng Knowles sa ilang mga paraan, lalo na pagdating sa anumang bagay na may kaugnayan sa Daisy. Hindi inaasahan ni Freya na magtitiwala siya sa kanya. "Dahil nalaman mo na nakatrabaho ni Ian si Ken, dapat mong ipaalala sa kapatid mo." "Bakit mo ako kinakausap?" Nanatiling cool si Colton. "May itatanong lang sana ako. Mas mabuting huwag kang magsinungaling." Tumalikod siya at umalis. Nakatayo doon si Freya na nakatingin sa ibaba. Katrabaho ni Ian si Ken. Iyon ang dahilan kung bakit siya patuloy na nagpapakita sa paligid ni Daisy. Nagdilim ang langit at nagsimulang lumiwanag ang mga ilaw. Ang Ferris wheel ay nakatayo sa tabi ng pampang ng ilog na may maliwanag na mga ilaw na lumiwanag sa lugar na parang isang kumikinang na perlas. Dumaong ang tour ship sa bangko habang naglalakad ang mga tao. Dumating ang mga turista mula sa lahat ng dako para sa napakagandang tanawin na ito. Dumiretso si Daisy sa Ferris wheel at masayang tumawa. "Nolly, I want to go for a ride." Kabanata 1687. Puno ng pagmamahal ang mga mata ni Knowles. "Oo naman." Kinuha niya si Edison para kunin ang mga tiket at saka pumasok sa isang cabin habang hawak ang kamay ni Daisy. Ang maliwanag na neon light sa labas ay sumasalamin sa salamin. Nakatayo si Daisy sa harap ng bintana habang nakadikit ang mga kamay sa salamin. Mabilis na tumibok ang kanyang puso habang kumikislap ang mga ilaw sa ibaba. Tinitigan ni Knowles ang kanyang mukha, na puno ng kasiyahan, at ayaw nang matapos ang magandang sandali. Natutuwa siyang makita siyang ganoon. "Balita ko, maghihiwalay ang mga mag-asawang sumasakay sa Ferris wheel, pero kung maghalikan sila kapag nasa pinakamataas na punto, magkakatuluyan sila, totoo ba?" Nilinggan siya ni Daisy at diretsyong tumitig sa malalalim nitong mga mata. Hindi naniwala si Knowles sa alamat ng Ferris wheel dahil kahit wala ito, mananatili siya sa piling niya magpakailanman. Ngunit nang tingnan niya ang inosenteng mukha nito at mga mata na puno ng pag-asa, napalunok siya. Inilabas niya ang kanyang kamay, hinawakan siya sa kanyang palso, at hinayla siya sa kanyang mga bisig. "Ito ba ang ibig mong sabihin?" Nasa pinakamataas na punto na ang Ferris wheel kaya yumuko siya at hinalikan siya, at mas malalim ang halik kaysa dati. Sumandal si Daisy sa kanyang mga braso at tiningnan ang kanyang mukha, na ilang pulgada ang layo. Nahila ang puso niya at nagulat sa ripple. Tila huminto ang oras sa sandaling iyon. Makalipas ang ilang minuto ay lumabas na sila ng cabin. Nagniningning ang mga ilaw sa paligid at ikinubli ang namumula niyang pisngi. Napalampas ng isang hakbang si Daisy at natisod, ngunit nahuli siya ni Knowles at tumawa. "Mahina ba ang tuhod mo?" Lalong uminit ang mukha niya.
Kalokohan. Kahit sino ay hindi makakaintindi kung narinig nila iyon. Hinintay sila ni Edison sa tabi ng sasakyan, binuksan ang pinto, at pinapasok si Daisy sabay lakad nila pabalik. Hiniling sa kanya ni Knowles na pabalaykan siya sa Hilton Villas. Ang sasakyan ay nagmaneho patungo sa destinasyon habang ang mga ilaw sa labas ay kumikinang. Tiningnan siya ni Daisy sa gilid ng kanyang mga mata. Nakapatong ang ulo niya sa kamao habang nakasandal sa bintana. Nakabuka ang kwelyo niya at mukhang tamad. Biglang nagring ang phone niya at napatalon siya. Nang makita niyang tumatawag si Colton, agad niyang sinagot, ngunit kinuha ni Knowles ang kanyang telepono sa susunod na segundo. Siya ang kasama ko. Nang marinig niya ang boses ni Knowles, huminto si Colton ng 2 segundo. Knowles, don't you think you're going too far? Hiniling niya sa kanya na bantayan si Ian pero kinuha niya ang kapatid niya. Nilinggan ni Knowles si Daisy at ngumiti. Nagde-date kami. Hindi ako lalayo. May 10 minutes ka para ibalik siya sa villa. In-end ni Colton ang tawag. Kinuha ni Daisy ang telepono at bamulong, galit ba si Colton? Pinasadahan ng mga daliri ni Knowles ang kanyang buhok. Huwag kang mag-alala, hindi siya. Hindi siya naniwala sa kanya dahil magagalit ang Colton na alam niyang nakikipag-date siya kay Knowles. Nakaparada ang kotse sa labas ng villa, at gaya ng inaasahan, nakatayo si Colton sa labas sa balkonahe at pinandilatan sila habang naglalakad sila papasok. Lumakad si Daisy at ngumiti, I'm sorry, Colton. Uuwi ako ng mas maaga sa susunod. Tinulak siya ni Colton papasok. Huwag kang mag-alala, pumasok ka sa loob. Hindi alam ni Daisy ang sasabihin. Huminto siya sa pintuan at nag-aalala na baka may gawin si Colton kay Knowles, kaya tahimik siyang tumama sa likod ng isang poste. Ang 2 lalaki ay nakatayo sa hardin, ngunit hindi niya marinig ang kanilang sinasabi. Nagtadyos siya ng ngipin at naglakad patungo sa flower bed sa ilalim ng madilim na liwanag. Kabanata 1688. Sabi mo nakuha na ni Ken Pruitt ang kapatid ko. Tinitigan siya ni Knowles, nahulog na ang mga wrist, kaya maghahanap na lang siya ng ibang linta. Hindi siya pinansin ni Yorick, pero kung mapasama niya si Daisy at patatagin ang status niya sa tulong ng Goldman, iba na ang kwento. Nakita ni Yorick Hathaway ang kanyang mga taktika, kaya hindi na ituloy ni Ken ang kanyang plano. Baka hindi rin niya makumbinsi si Nolan. Kung gusto niya ng mas magandang katayuan at tanggalin ang pangalan niya bilang anak ng isang iligal na anak ng royalty, ang tanging paraan ay gamitin si Freya para makapunta kay Daisy. Ngumisi si Colton. Hindi niya magagawa. Ang Goldman ay hindi lamang si Daisy. Naroon si Waylon at siya, at ang kanilang ama ay nasa paligid pa rin, kaya't hindi niya makuha ang kanyang paraan. Tumawa si Knowles, huwag mo siyang maliitin. Hindi siya kasing galing sa mga diretsyong pag-atake, pero hindi ka kasing tusaw pagdating sa curveballs. Lumapit siya kay Colton. Hindi niya kayo mahawakan mga kapatid, kaya sa Daisy lang siya makakahanap ng daan papasok. Paano kung makuha niya ito sa pamamagitan ng kanyang mga tao? Kumunat ang noo ni Colton. Ibig mong sabihin ayan. Tapos tumawa siya, Knowles, nawalan ka na ba ng tiwala sa sarili mo? My confidence matters less than your corporation. Nagpatuloy si Knowles, kapag nalaman niyang tutol ka sa pagsama ko kay Daisy, ibig sabihin ay pabor sa kanya ang mga bagay-bagay. Tumawa si Colton, sinisikap mong gawin ito tungkol sa iyo. Naniniwala ako na gagawa ka ng tamang pagpili. Tinapik niya ang balikat ni Colton, tumalikod, at sumakay sa kanyang sasakyan. Pagkaalis ng sasakyan, tumayo si Colton sa kinaroroonan at nakasimangot. Nang makarinig siya ng paggalaw sa flower bed, lumingon siya at huminga ng malalim. Daisy Vanderbilt, halika dito. Natigilan si Daisy dahil nahuli siya. Dahan-dahan siyang tumayo, ngumiti, at lumabas. Gaano ka katagal nakikinig? Hindi nagtagal. Napatingin siya sa sapatos niya. Ilang minuto lang. Bago pa siya makapagsalita, tumangala ulit siya at seryosong nagsalita, Colton, alam kong sinusubukan ako ni Ken, pero huwag kang mag-alala, mag-iingat ako. Nag-cross arms si Colton. Hindi mo na malaya na kasama pala siya ni Ayan. Paanong hindi tayo mag-aalala? Laming-galinga si Daisy, huminga ng malalim, at lumapit sa kanya. Pero ginagawa ko na ngayon. Napakamot ng ulo si Colton at hindi alam kung ano ang gagawin. Ngayon, pero paano kung hindi mo nalaman? Hindi ako sasali kung gusto mong magkaroon ng mga bagong kaibigan, but please keep your eyes open. Ibang-iba ka sa lahat, kaya ang mga taong lumalapit sa iyo ay higit na naghahangad ng kapalaran ng iyong pamilya. Ito ay kakilakilabot, ngunit ito ang katotohanan.
Ang mga tao ay hindi mahuhulaan at patuloy na nagbabago. Kahit na ang isa ay nasa isang magandang lugar ngayon, kung sila ay nahulog, ang mga kaibigan, sa kanilang paligid ay mawawala sa kalaunan. Ang Reeses ay ang pinakamahusay na halimbawa. Kung si Daisy ay mula sa isang normal na pamilya, at kung ang mga tao ay lalapit sa kanya ng walang anumang kapalit, sila ay magiging tunay na magkaibigan. Gayunpaman, si Daisy ay ang prinsesa ng pamilyang Goldman, isang pamilya na may kahangahangang background. Kung ang mga tao ay mabait sa kanya, ito ay halos dahil sa kanyang pamilya, at ilan sa mga lumapit sa kanya ang tunay na mabait. Natahimik si Daisy dahil wala siyang masabi. Gusto niyang tumaya kung worth it si Ayan na makasama. Sa kasamaang palad, natalo siya sa taya. Napabuntong hininga si Colton habang ipinatong ang kamay sa balikat niya. Wala si Nadad at Waylon, pero ako. Hindi mo kailangang harapin ang anumang bagay ng mag-isa. Kabanata 1689. Tumanggaw si Daisy. Sige, magpahinga ka na. Pumasok si Daisy sa villa at tiningnan si Colton, na nasa labas, pagkatapos ay tumingin sa ibaba. Pinagsalikop niya ang kanyang mga kamay sa mga kamao. Kinabukasan, umupo si Daisy sa mga upuan at pinanood ang mga estudyanteng nahuhuli na nagsasanay sa kanilang catwalk. Pagdating ni Ayan, nagdala siya ng inumin para sa lahat ng nagsasanay at napaka-friendly. Lahat sila ay napakabait din sa kanya. Nagtabi siya ng isang bote ng inumin, naglakad patungo kay Daisy, umupo sa tabi nito, at iniabot ang bote sa kanya. Kakabili ko lang nito. Kinuha naman ni Daisy. Salamat, ngunit hindi niya ito ininom. Inilagay lang niya ito sa kanan niya at nagpatuloy sa panonood ng pagsasanay. Napatingin si Ayan sa kanya. Mukhang napaaga ka rito. Pwede naman akong magpahinga ng maaga kung umabot ako ng maaga. Lumingon si Daisy at ngumiti. Nakahanap ka na ba ng partner? Nagkibit balikat si Ayan, hindi pa. May ipakilala ako sa'yo. Napangiti si Daisy. Meron kaming ilang babae sa klase ko na magagaling. Natigilan ang ekspresyon ni Ayan, ngunit napangiti siya sa isang kisap mata. Masyadong maraming itatanong yan. Kinawayan ni Daisy ang kamay niya. Hindi naman. May oras sila, kaya ikaw ang bahala. Paano kung nakatutok ang mga mata ni Ayan sa kanyang mukha? Kung gusto kitang makapartner, bumaba si Daisy at nagsorry. I'm sorry, hindi okay ang boyfriend ko niyan. Akala ko ba wala ang boyfriend mo? Hindi siya, pero iba kung narinig niya ito sa iba. Mukhang kalmado si Daisy. Ayokong magkamali ang boyfriend ko. Mukhang iba ka ngayon. Napatingin si Ayan. Parang mas mapilit si Daisy sa pagtanggi niya ngayon. Karaniwan siyang tumatabi at hindi tatanggi. Talaga, tumawa si Daisy. Siguro late na akong nakatulog kagabi at bigla kong naisip. Hindi ko siya dapat binitawan kapag nagtitiwala siya sa akin. Inayos niya ang kanyang bag at umalis. Sa sandaling iyon, tumunog ang telepono ni Ayan. Si Ken iyon. Nilinggan niya si Daisy para masigurado na nakalayo na ito bago niya binuhat. Natatakot ako na baka mabigla ka. Parang iniiwasan niya ako. Natahimik si Ken ng ilang segundo. I guess you blew your cover. Tumayo si Ayan at naglakad papunta sa isang sulok. Mr. Pruitt, dapat kumuha ka ng iba para sa misyong ito. Hindi ko na ito mahuhugot. Walang bagay na hindi mo mahuhugot. Mabuti kung ang iyong takip ay pumutok, ngunit ang Goldman ay kailangang tanggapin ito hanggat siya ay naging iyo. Ayan paused. Anong ibig mong sabihin? Itinaas ni Ken ang kanyang suit gamit ang isang kamay. Nakasama mo ang mga babae. Hindi ko na kailangang turuan ka kung paano sila ihiga sa kama. Nababaliw ka na ba? Hindi ko ito ipagsapalaran. Ayaw niyang sundan ang mga yapik ni Reeses. Bakit ka nag-aalala? Kung makuha mo siya, magkakaroon ka ng leverage, at hindi ka nila mahahawakan. Natahimik si Ayan, at humigpit ang kamay niya sa phone. Binaba ni Ken ang tawag. Inihagis niya ang telepono sa mesa, at niyakap siya mula sa likod ng isang pulang buhok na nakalace nightie. Mr. Pruitt, masaya ka ba sa performance ko kagabi? Tumangala si Ken at sinulyapan ang mapang-akit na babae sa likod niya sa pamamagitan ng salamin. Hindi mahalaga kung masaya ako. Tumalikod siya at hinawakan ang baba niya. Kailangan mong pasayahin si Mr. Matthews. Kabanata 1690. Nagbago ang ekspresyon ng redhead. Balak mo akong ibigay sa demonyong Matthews na yan. Kamukha mo kasi si Lara Reese. Hinawakan ni Ken ang mukha niya ng walang ekspresyon. Mahilig si Matthews sa mga babaeng ligaw at mapang-akit na katulad mo. Nakaupo sa sahig ang babae habang si Ken naman ay umaaligid sa kanya.
Aayusin ko ang ilang operasyon para maging malapit ang mukha mo kay Lara hanggat maaari. Pagkatapos ng 3 buwan, tiwala ako na magiging interesado siya sa iyo. Bumalik si Ken sa villa at pumasok. Umupo si Lara sa hapagkainan at mukhang hindi interesado sa almusal na inilapag sa kanyang harapan. Kumain lang siya ng cereal. Tumabi sa kanya ang dalaga at ibinaba ang ulo. Sir, nakipagtulungan po si Miss Reese kaninang umaga at hindi gumawa ng eksena. Tumanggaw si Ken. Iwan mo na kami. Umalis ang kasambahay, at lumapit ito kay Lara habang pinapatakbo ang kamay sa mesa, saka tumingin sa kanya. Nagbehave ka na rin sa wakas. Inihalo ni Lara ang kanyang cereal sa paligid na may malamig na mga mata. Hinawakan ni Ken ang kanyang matingkad na blonde na kulot na buhok. Ano sa tingin mo ang kasal? Natigilan siya habang patuloy ang boses nito. Hindi ba lagi mong inaabangan ang kasal natin? Ngayong wala na ang recess, matutuloy pa ba ang kasal natin? Nanginginig ang kamay ni Lara na nakahawak sa kutsara. Bago ang pagbagsak ng mga recess, si Ken ay palaging nagpapanggap na maginoong fiancé. Aasal at gagawin niya ang lahat ng gusto nito, kaya wala siyang pakialam sa background nito. Kahit na hindi niya makita sa mga mata nito ang pagmamahal nito sa kanya. Ngunit nang mawala ng kapangyarihan ang mga wrist, at ipinakita niya ang kanyang mga guhitan, sa wakas ay nakita niya na may isang nakakatakot na tao sa tabi niya. Ito ba ang parusa niya? Hinailan ni Ken ang isang upuan, umupo, at hinawakan ang kanyang gintong kamay na nakangiti. No one would want to marry a disfigured crazy woman, naiintindihan mo ba? Hinawakan ni Lara ang braso niya na may dugong mga mata. Ken, ibibigay ko sa iyo lahat ng meron ako. Pabayaan mo na ako. Walang masisisi na iniwan mo ako kapag nakuha mo na ang gusto mo. Ako ang nagdala nito sa sarili ko. Nang makita ang isang katulong na dumaan sa itaas, hinailan niya ito sa kanyang mga bisig. Kalokohan, Lars, bakit kita iiwan? Hinalikan niya ito sa noo. Ihahatid na kita sa mall bukas. Alam kong mahilig ka sa mga damit mula sa CD, at mayroon silang bagong koleksyon. Sigurado akong magugustuhan mo sila. Nagpumiglas si Lara at ikinumpas ang kanyang mga braso kaya itinulak niya ang mga kubyerto sa mesa sa sahig. Hindi niya binitawan kahit na tumalsik ang gatas sa pantalon niya. Sa pananaw ng mga katulong, nababaliw na naman si Lara, at inaalagaan siya ng kanyang fiancé. Sa loob ng 1 linggo, ilang beses nang nasa balita si Ken, at lahat sila ay kamag-anak ni Lara. Iniulat ng media na siya ay isang tapat na tao na hindi iniwan ang kanyang kasintahan kahit na ito ay pumangit. Lamambat ang kanyang reputasyon dahil doon. Iniabot ni Edison ang isang magazine kay Noel Ace, tulad ng iyong hinulaang, ginamit ni Ken si Lara para buuin muli ang kanyang reputasyon. Walang maniniwala na may kinalaman sa kanya ang pagkamatay ni Jonah Reese. Tiningnan ni Noel Ace ang cover ng magazine ngunit hindi ito nagsalita. May kumatok sa pinto, at binuksan ito ni Edison. Pinapasok ng sekretary ang isang babaeng may pulang buhok. Mabilis na lumakad ang taong mapula ang buhok at nagmamakaawa na may luhang umaagos sa kanyang mukha. Young Master Knowles, tulungan mo ako. Pilit akong ileregalo ni Ken Pruitt kay Mr. Matthews.